Nagiinit uli ang lona sa Japan dahil habang nagka-calibrate ng bomba si Naoya Monster Inoue para sa title defense niya kontra Murodjon Akhmadaliev sa ika-14 ng Setyembre sa Nagoya, nakikipagsabayan sa spar ang kababayan nating si Marlon Tapales. Wala pang petsa ang susunod na pro fight ni Tapales, pero sa ngayon siya ang pangunahing kaliwang sparmate na pinipiga ng kampo ni Inoue, kumbaga sa wet sponge. Bawat suntok ni Marlon ay naglalabas ng kaalaman pabalik sa kanya mismo. 30 years old na ang previous unified super bantamweight king, may kartadang 40 panalo at 4 na talo, 21 knockout. At ayon sa manager niyang si JC Manankil, bonus lang ang bayad. Ang tunay na jackpot ay ang nakaw na footwork, ang distansyang halos invincible, at ang timing na pound for pound level. You can never stop learning, ani Manankil. Kahit anong edad mo, tingnan mo si Manny. Si Tapales ngayon ang #1 contender sa IBF, pangalawa sa WBC, at pangpito sa WBA, kaya plano ni Manankil at Sean Gibbons na ilusot siya sa isa pang laban sa Oktubre para manatiling mainit habang hinihintay kung kailan bibitawan ni Inoue ang alinmang sinturon. Mula nang matalo via 10-round knockout sa Ariake noong Disyembre, tahimik siyang nag-ayos ng depensa at foot placement sa Gensan Gym. Ilang buwan lang, bumalik sa ring nitong Abril at pinatumba ang kalabang journeyman sa loob ng 3 round. Patikim pa lang daw iyon ng bagong cycle ng kumpiyansa. Habang binubuno ni Tapales ang mga pad at katawan ni Inoue sa Tokyo, southpaw drama rin ang headline sa Atlanta Tabernacle ng isa lang ng OTX, ang all-Pinoy flavored co-main. Sa main event, sumabog si Brandon Pierce na merong 21 panalo, 2 talo, 17 knockout at inuwi ang 9th round stoppage laban kay Michael Dasmariñas. Sa laban si Pierce pa ang unang bumagsak. Straight left mula sa Pinoy ang nagparking sa kaniya sa lona sa round 1. Pero hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatumba, sigaw niya pagkatapos. Bumangon siyang parang naghahabol ng test paper, kinain ang bawat counter, siniksik ang siko sa bodega ng mas senior na Pinoy, at unti-unting nawala ang depensa ni Dasmariñas. Pagdating ng round 9, isang left hook sa sentido ang humilo sa diwa ni Dasmariñas, sinundan ng gut shot at overhand right, at nang tuluyan siyang dumulas sa ilalim ng lubid, kumaway na si referee Malik Walid. Si Dasmariñas ngayon ay may 36 na panalo, 5 talo, 2 tabla, 25 knockout, pero tila dala pa rin ang multo ni Inoue na nag-knockout sa kanya noong 2021. Mula noon, 3 sunod na masakit na digmaan ang kinain, including ang 4 na knockdown massacre kontra Bakram Murtazaliev, kaya baka panahon ng pag-isipan kung sulit pang kaladkarin ang katawan sa ganitong laban.